Arestado po ang isang babae sa Mandaluyong City matapos makailang ulit na isangla ang isang bahay sa higit 20 katao. Ang masaklap pa, hindi pala sa kanya ang nasabing bahay. Nagpapatrol, Bianca Dava. Hindi nakapagpigil ang nagrereklamong si Jenny na ibuhos ang kanyang galit nang makaharap kanina si Lani Garcia. Kwento ni Jenny, taong 2016 nang isangla sa kanya ni Garcia ang isa sa 9 na unit na kanyang bahay sa Santa Ana sa Maynila sa halagang 100,000 pesos. Pangako raw noon ni Garcia, babayaran niya ng 6,000 piso kada buwan si Jenny bilang interest. At pagkatapos ng 2 taon, ibabalik nito ng buo ang halagang 100,000 pesos. Tiwala kasi wala talaga nakatira, kaya feeling ko may uupa po talaga. Nanlumo rin si Albert nang malamang na biktima rin siya ni Garcia. Noong una, matino pa raw kausap ito at nagbabayad pa ng interest. 2 years ang kontrata, yung intriga niya siguro nakatatlong hulog lang na 6,000, tapos wala na. Noong Oktubre ng nakaraang taon lang nalaman nila Jenny at Albert na 24 pala silang pinagsanglaan ng suspect matapos silang magreklamo sa barangay. Ang masaklap pa, hindi pala pagmamayari ni Garcia ang nasabing bahay. Kaninang umaga, hindi na nagawang makatakas ng suspect nang hulihin siya ng mga tauhan ng CIDG, Anti-Transnational Crimes Unit, sa isang fast food sa Mandaluyong. Hindi kanya ang property, sinasanla niya sa kung kani-kanino na doble-doble ang sanla. Late nilang na-realize na marami pala silang napagsanlaan. Ayon sa CIDG-ATCU, aabot sa 5 milyong piso ang nakulimbat ni Garcia mula sa mga naloko. Nakaharap sa kasong estafa si Garcia. Bianca Dava, ABS-CBN News. May mahigit 2 linggo ang Rappler para mag-file ng apela sa korte laban sa utos ng Securities and Exchange Commission na ipasara ito. Pero desidido ang SEC, lumabag sa batas ang kumpanya at hindi pwedeng forgive and forget na lamang. Nagpapatrol, Michelle Ong. Walang personalan o politika, trabaho lang. Yan ang tugon ng Securities and Exchange Commission na binawi ang Certificate of Registration ng online news organization na Rappler dahil sa umunoy paglabag nito sa tinatawag na Foreign Equity Restriction. Ayon sa saligang batas, ang mga media organization gaya ng Rappler ay dapat buong-buo o 100% na pagmamayari at kontrol ng mga Pilipino. Isang probisyon umano ang nilabag ng Rappler nang mag-issue ito ng tinatawag na Philippine Depositary Receipt o PDR sa foreign investor na Omidyar Network. Ang PDR ay isang paraan para sa isang negosyante, foreigner man o Pinoy, na mamuhunan sa isang kumpanya kahit wala itong bahagi sa pagpapatakbo nito. If I'm an investor and I really believe in a company, but I don't want to sit on the board, I don't want to be a shareholder yet, I can put in money for that. Depende sa usapan, pero karaniwang dibidendo o parte ng kita ng kumpanya ang kapalit ng PDR. Hindi na bago ang mga Philippine Depository Receipts. Sa katunayan, maraming ibang malalaking kumpanya ang meron ring tinatawag na PDR. Gaya ng sa PLDT, Globe at Ayala Corp. Maging ABS-CBN at GMA7 meron din. Pero paliwanag ng SEC, wala namang issue sa PDR. Ang issue ay ang probisyon sa PDR ng Omidyar na binibigyan umano ito ng boses sa mga desisyon na may kinalaman sa setup ng kumpanya maging mga meeting. Requiring the PDR holders consent to the amendments of the Articles of Incorporation and amendments of bylaws. Hindi ka nga stockholders, pero meron kang ganitong karapatan. Dagdag pa nito, ang isa pang PDR ng Rappler sa North Base Media, wala namang issue. Inamin ni Solicitor General Jose Calida na hiniling niya sa SEC na imbestigahan ng Rappler matapos makakuha ng impormasyon mula sa kanyang sources. Pero hindi raw niya inudyukan ng SEC sa investigasyong ito. Nobody was edging anybody. 100% ownership and control. They forgot about the control. Well, because in the PDR there was a clause there that the Rappler Inc. or Rappler Holdings cannot do any amendment, cannot amend its bylaws or other corporate acts unless there is a three-fourths vote
of the PDRs. There must be no control, not even 1%. It should be 0%. Dagdag pa ni Kalida, bahala na ang DOJ na mag-imbestiga. Para sa isang investment banker, pwede namang remedyohan ang nasabing PDR imbis na ipasara pa ang kumpanya. It's really a technicality. So they can change the rules, refile the PDRs, and then they will be in compliance. Pero para sa SEC, hindi ganun kasimple ang issue na pwedeng forgive and forget na lang. Yung what happened before, iba yun. Oo. Alam mo, gawa ka ng kalokohan na yun, patawan ka agad. Merong 15 araw ang Rappler mula January 12 nang matanggap nito ang notice ng SEC para magkomento o mag-file ng appeal sa Court of Appeals. Michelle Long, ABS-CBN News. Arestado ang 2 lalaki na kabilang sa nang-agaw ng motorsiklo sa Makati. Nakilala ang dalawa sa tulong ng kuha ng CCTV. Exclusive na Papatrol, Rafi Santos. Ika-7 ng Enero na makuna ng CCTV ang paglapit ng 3 lalaki sa isang nakaparadang motor sa Barangay Rizal sa Makati City. Tinutukan ng baril ang driver sa katinangay ang kanyang motor. Sa iba pang anggulo, kita ang mga mukha ng 3 sospek habang papalapit sa kanilang biktima. Sa tulong ng kuha ng CCTV, nagsagawa ng follow-up operation ng Makati Police at naaresto ang 2 sa mga suspek na sina Renel Villamor at Richard Ragunton. Nabawi sa kanila ang baril at baseball cap na nakitang suot ng isa sa mga hold-upper base sa CCTV. Ayon sa pulis, si Villamor ang nanutok ng baril sa biktima habang si Ragunton ang nakatalukbong na umagaw sa motor. Napag-alamang peke din ng baril na gamit ng grupo. Na-recover natin yung ginamit na pantutok. Then, ayun nga, nakita natin na isang airsoft, hindi pala siya tunay na baril. Pati yung mga gamit, mga package doon sa victim. Tumangging magbigay ng pahayag sina Villamor at Regonton na napag-alamang kalalaya lang mula sa kulungan sa kaparehong kaso. Nabawi din sa mga suspect ang motor na ninakaw nila. Kakasuhan sila ng robbery at carnapping habang pinaghahanap pa ng pulis ang pangatlong kasabwat nila sa krimen. Rafi Santos, ABS-CBN News.